Dahil nga naibahagi natin ang iilang mga ginto na naipon ko habang nagtatrabaho dito sa Dubai na talaga namang tumaas ang value. Yung ibang gold ko nga na nabili ko pa noon ay triple na or 3 beses nang mas mataas ang value mula sa original price. Kaya maraming mga OFW ang nagtatanong kung paano daw ba bumili ng gold or tips sa pagbili ng gold. At mamaya sasabihin ko ang mga store kung saan ako madalas bumibili ng mga ginto. So eto guys, ang tips sa pagbibili ng gold lalo na dito sa United Arab Emirates or dito sa Dubai. Napakarami mga nagtatanong kung totoo daw ba na may murang ginto dito sa Dubai. Ang sagot guys ay wala. Walang murang ginto dito sa Dubai kaya hindi yan totoo. Dahil lahat ng gold shop ay ang sinusunod ay ang latest gold rate. At pare-pareho din ang mga tax sa lahat ng mga shop or sa buong United Arab Emirates na 5%. Ngunit dito nila nasasabing mura dahil magkakaiba ang making charge ng bawat shop. Depende na lang kung marunong kang magkwenta at marunong kang tumawad. So paano nga ba ang pagbili ng gold or kung paano ito pinepresyohan? Ang pagpresyo sa gold guys is yung latest gold rate ngayon or yung latest gold rate kung kailan ka bibili, plus making charge, times yung grams, at plus yung 5% VAT. Pero paano mo malalaman kung magkano ang making charge na ibinigay sa iyo ng staff ng isang shop? Ganito lang guys, i-reverse nyo lang ang computation. I-minus nyo ang 5% tax, then i-divide nyo sa grams, then i-minus nyo yung gold rate. At yung matitira, yan yung making charge na ibinigay sa inyo ng staff. At ito guys, ang making charge na madalas na ibinibigay sa akin dahil madalas din akong bumibili ng ginto sa iba't ibang mga shop. Yung 25 dirham per grams ay okay na yon. At minsan nga ay 20 per grams ang binibigay sa akin. Pero sa ibang shop, yung 30 per grams ay okay na din lalo na kung maganda ang design. But guys, base lang ito sa personal kong experience. Hindi naman natin pwedeng ikumpara ang experience ko sa experience ng iba. Ngunit paalala sa mga kababayan natin na mag-ingat sa pagbili sa mga gold shop na hindi legit. Lalo na sa mga online. Dahil baka makabili kayo ng mga gold-plated or mga peking ginto. Dapat bibili lang kayo sa mga legit at sa mga totoong gold shop. So eto na nga kung saan ako bumibili ng mga ginto ko. Kapag sa Karama, ang binibilhan ko is yung J. Paul Jewelry sa loob ng Karama Center. Kapag nasa Albarcia naman is yung Jewel Cloud sa likod ng Mall of Emirates. Kapag nasa Satwa naman kayo ay suggest yung Vincini Gold Shop na matatagpuan nyo malapit sa Big Mosque sa Satwa. At para sa kaalaman ng lahat guys, lalo sa mga hindi pa nakakaalam, na ang purity or pagiging tunay na ginto ay hindi nababase sa tunog, lalo na kung ito ay solid. At kung nabili mo ito sa totoong gold shop or legit gold shop. Dahil ito ang naging problema ng isang kababayan natin na ginto na nabili niya dito sa Dubai na hindi daw tinatanggap sa sanglaan sa Pilipinas. Dahil nga, iba daw ang tunog. Pero hindi naman siya pumayag na butasan ito para makita o para ma-acid test para malaman ang loob ng kanyang alahas. Kagaya din ito sa isinanla ko noon sa Pilipinas na pumayag akong butasan para maisanla ko. At yun nga na isanla ko naman. Pero dito kay kabayan, hindi naman niya sinasabing peke ang ginto or hindi naman sinabi ng pawn shop na peke ang ginto niya. Hindi lang siya talaga pumayag na butasan ito. May isang kababayan tayo na nagbahagi ng kanyang karanasan at mamaya guys magbibigay tayo ng paglilinaw tungkol dito dahil naranasan ko rin ito. Dahil may nabili daw si kabayan na gold ring or sing-sing nung nagtatrabaho pa siya dito sa Dubai. Ngunit hindi daw ito masanla or tinatanggap sa mga pawn shop sa Pilipinas. Confident naman daw siya na totoong ginto ang dala niya or ang sing-sing na dala niya.
dahil sa kilalang jewelry shop niya ito binili dito sa Dubai at may tatak na 916 na ang meaning nito na ang ginto na dala niya ay 22 karat. Ngunit ang sabi daw sa pawn shop na hindi nila ito matatanggap. Kailangan daw itong butasan. Siguro hindi pumayag si Kabayan sa unang pawn shop na butasan ang kanyang singsing, kaya sinubukan niya ito sa iba. Ngunit sa ibang pawn shop, ganun din ang sinabi na hindi nila ito matatanggap. Kaya nagtaka si Kabayan na bakit hindi ito tinatanggap sa mga pawn shop, samantalang sa kilalang jewelry shop niya daw ito nabili sa Dubai. Kaya disappointed siya kung bakit hindi daw ito tinatanggap sa mga pawn shop sa Pilipinas. Ito guys, yung dahilan kung bakit hindi nila tinatanggap itong singsing na to. Yung sa tunog niya. Kakaiba daw kasi yung tunog niya. Kung naririnig nyo, ganyan yung tunog ng singsing na to. Compared kasi dito sa ibang mga alahas. Ito pa yung isa. Ito naman. Yan po yung pinakatimbang niya. So yun na nga po, gusto raw po nilang butasan para makita po nila kung ano raw po talaga yung nasa loob. Honestly guys, medyo nakakalungkot, disappointed, kasi nga medyo malaki rin talaga yung amount ng pagkakabili ko dito. At yun na nga po, natry ko na siya sa hindi ng isa, dalawa, tatlong pawn shop dito malapit sa amin. Pero same lang po yung sinabi nila na kailangan butasan para malaman po kung ano po yung nasa loob. Compared sa ibang singsing, ganyan ang tunog. Kung naririnig nyo, ito, kakaiba. Kung napapansin nyo, magkakaiba naman ang tunog niya, pero itong dalawang to, halos may pagka-similar naman, na alam mong metal, or alloy, or something na ginto. Compare dito sa isa, na parang may something nga na tunog, na parang mabigat, na parang very silent lang yung tunog niya, na parang may something sa loob. So that's the reason why hindi nila tinatanggap to. Sabi nila kailangan daw nilang butasan or something na makita yung loob to make sure na kung ano ba talaga yung nasa loob niya, kung ginto ba or nahaluan na ng ibang mga alloys or something na palaman. Kaya naman hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin talaga siya nasasangla or masangla. So mangyayari nito, magbabakasyon yung nanay ko sa UAE, I think November. Tatry ko na lang na ipadala to sa kanya, including yung pinaka-receipt. So baka naman may mga consideration kung pwedeng i-trade or ipalit sa mga ibang singsing or ibang jewelry, kahit mag-add na lang ako ng extra para lang mapalitan to ng mas okay. Eto guys, nabili ko to sa UAE way back 2018. Eto yung presyo niya noon, 1,493 dirhams. So kung i-convert natin siya sa current currency rate ngayon, nasa mga around more than 20,000 pesos. Meron naman siyang tatak na 916 dito sa loob. Ayan, napapansin nyo. Tapos meron din nakasulat na Turkey. Ang problema lang dito, hindi ko siya masangla hanggang sa ngayon sa kahit anong pawn shop. Ang dahilan nila, same pa rin nung dahilan before. Papakita ko sa inyo. Pakinggan nyo. Yan ang problema daw niya. Kakaiba yung tunog. Compared sa ibang singsing, ganyan ang tunog. Pero dito, ito pa. Kung naririnig nyo, ito, kakaiba. Diba? Kung napapansin nyo, magkakaiba naman ang tunog niya, pero itong dalawang to, halos may pagka-similar naman, na alam mong metal or alloy. Nag-message naman siya sa jewelry shop kung saan niya ito nabili dito sa Dubai at nag-reply nga na totoong ginto naman daw ang nabili niya. At dito sa UAE guys, bawal na bawal dito magbenta ng peking ginto. Dahil kapag napatunayan na nagbenta ng peking ginto ang isang shop, ay mabigat ang parusa at pwedeng mapasara ang shop.
So, eto na nga, dahil mahilig nga rin ako sa ginto at mahilig ako bumili ng mga ginto, ay naranasan ko rin ito sa Pilipinas nung nangailangan ako or na-short ako sa mga materyales nung nagpagawa ako ng bahay. At puro 916 ang binibili ko or 22 karat. At mahilig ako sa solid na 22 karat dahil kapag ampaw or yung hollow ay madaling magkaroon ng UP. Pero pag solid ay ibang-iba talaga at matibay. At ibang-iba talaga ang tunog ng mga solid kaysa sa mga hollow na singsing at bracelet. Kaya hindi porket ganun ang tunog nito ay peke na ito. Pero dahil kailangan ko noon ng pera at sinabihan ako ng taga-pawn shop na kailangan butasan yung singsing ko, ay pumayag ako at ayun nga nasangla ko ang aking singsing. Karamihan kasi sa mga pawn shop sa Pilipinas ay walang machine na kayang i-detect or kilalanin kung talagang solid na 22 karat or solid na ginto ang kaloob-looban ng isang solid na gold. Kagaya nga rin sa diamond na napakamahal dito sa Dubai pero pagdating sa Pilipinas ay wala itong value dahil nga hindi lahat ng pawn shop ay may machine na kayang i-check ang purity ng isang diamond. Kaya siguro natatakot lang ang mga taga-pawn shop na baka gold-plated lang ang dalang singsing ni Kabayan, kaya nagsuggest sila na gusto nila itong butasan. Ngunit sa kapila niyan ay nag-comment naman ng disclaimer si Kabayan na hindi naman sinasabi sa pawn shop na peke ang dala niyang ginto. Gusto lang talaga nilang butasan ang singsing na dala niya para masiguro ng pawn shop na totoong ginto rin ang nasa loob nito. So, ang tanong ng karamihan, maganda pa din daw bang investment ang ginto or ang gold? Ang sagot ay yes, maganda talagang investment ang ginto. Kagaya nga nito guys, na kwintas ko na nabili ko last year na 100 grams na nabili ko lang ng 24,000 at ang value ngayon ay nasa 38,000 na dahil nasa 380 na ang per gram ng gold ngayon na 22 karat dito sa UAE. So, kumita na ako ng 14,000 dirham or 217,000 pesos sa Pilipinas. At napakaganda talaga guys ng ginto para sa mga emergency, lalo na kapag may pinapagawa kayong bahay, may gusto kayong bilhing property or iba pang pangangailangan. Kagaya ng binahagi ng isang sikat na gold vlogger sa Pilipinas. Binenta ko na nga yung mga gold bars ko at ito yung naging dahilan. Maaga nga akong nagising at pumunta nga ako dito sa pinapagawa ko. Ongoing pa nga yung construction at parang nasa 1 buwan at kalahati na ito. At alam nyo ba, nakakaloka kasi ang mahal pala talagang magpagawa, ano? Kaya nga kapag chinecheck ko yung listahan ko, parang minsan ayoko na lang computein. Iba kasi yung bayad sa labor at syempre iba pa yung bayad sa materyales. Tapos recently nga na-inform kami ng hardware na pinagbibila namin na nagtaas pa sila ng presyo ng bakal. Since kailangan ko nga ng pandagdag budget para dun sa pinapakonstruct ko, naisip ko na let go na lang ito. Ito yun no, yung mga gold bars ko na nabili ko sa Cebuana Luwilier dati pa. Diba sinasabi ko naman sa inyo na talagang yung mga ginto, pera din yan na nagkatawang ginto lang. Kaya nga ang ginawa ko, nagbihis lang ako at dumiretso na nga ako sa Cebuana Luwilier branch. Ito nga nalaman ko na nagba-buyback pala sila ng mga gold bars. Ang ganda pa nga ng offer dahil 90% of the current price ang kuha nila. Pabor na pabor yun sa akin dahil nung 2023, nag-start na ako mag-invest ng gold bar nila. That time nga, nung 2023, yung 24 karat na 1 gram, nabili ko lang ng 5,100 pesos. Bukod doon, sa pagkakaalala ko, meron pa akong 10% discount dahil introductory price sila. Tapos ngayon nga, nakakaloka dahil ang taas ng ginto, naging 6,450 pesos na siya. Kung iba-buyback sa akin ng Cebuana, yung 1 gram na 24K, nasa 6,095.25 pesos. So, doon pa lang sa 24 karat, naku, tubong-tubo na ako ng mahigit 1,000. Eh, syempre, meron pa akong discount nga that time. Bukod nga sa 24K na 1 gram, meron din akong 18K na 1 gram, 24K na 5 grams, at 18K na 5 grams. Kaya nga masasabi ko talaga, dun sa 90% buyback ni Cebuana, dahil maaga ako nag-invest, eh tubong-tubo na ako. Medyo napawalling lang talaga ako dito kasi para ang hirap let go. So, ganun pa man, since meron tayong mga pangangailangan sa buhay, kailangan ko na rin siya talagang let go. Kung kayo naman, magpapabuyback din kayo ng gold bar, napakadali lang naman ang proseso. Visit lang kayo sa any participating branch ng Cebuana. Dali nyo lang yung gold bar nyo at make sure na intact pa yung packaging. Present nyo lang sa branch personnel at i-verify nila ito. Once nga na na-verify, i-review lang nila yung rate at magko-compute sila. After nun, pwede mo nang ma-receive yung cash mo. Good decision talaga yung ginawa ko dahil nag-invest nga ako sa gold bar at tignan nyo naman, tumaas na yung value, tumubo pa ako. Thank you.
Kaya nga, kung gusto nyo mag-invest din sa gold bar, dito na lang kayo bumili sa Cebuana Luwilier. Pili na lang kayo sa gusto nyo. Meron silang 1 gram, 5 grams, 10 grams na 18K and 24K. Kaya nga bago ulit magtaas ang presyo ng ginto, mag-invest na kayo. At ako naman, hindi na ako namumroblema dahil kumpleto na nga yung pasahod ko tapos nakabili na rin ako ng mga kakailanganin na materyales. Tapos nga nun, dumiretso lang ako dito at nag-site visit ako. Kaya nga dito nga mapapatunayan natin sa panahon ng pangangailangan, isa talaga yung ginto sa maaasahan. Napakaraming mga OFW ang nagtatanong at kinakabahan kung paano daw nila madadala ang kanilang ginto pauwi sa Pilipinas na hindi maharang sa customs. Dahil karamihan sa mga OFW ay talaga nag-iipon ng ginto sa ibang bansa. At isa pa sa tanong nila, kailangan ba itong i-declare? Ang sagot dito guys, base sa personal kong karanasan dahil ako talaga ay nag-i-invest sa ginto. At bawat uwi ko sa Pilipinas ay talagang may mga ginto akong daladala. At ang worth ng ginto na dala ko ay lampas 1 milyon. Ang gagawin nyo guys ay wag na wag nyo itong ilalagay sa hand carry baggage. At mas lalo na sa check-in baggage. Ilagay nyo ito sa inyong personal handbag or sling bag o kaya naman sa inyong laptop bag. Dahil sa customs or sa immigration sa ibang bansa ay hindi naman ito pinapansin. Sa Pilipinas lang may madalas na issue pagdating sa mga ginto or mga mamahaling bagay. Nasabi ko na wag niyong ilalagay sa hand carry baggage dahil ngayon sa Emirates Airlines na sinakyan ko ay kinukolekta na nila ang hand carry baggage at nilalagay sa check-in. Ang rason nila ay wala na daw space sa cabin baggage area sa loob ng eroplano. Kaya guys, ang mga ginto nyo, lalo na kapag marami, ay ilagay nyo sa inyong personal handbag o kaya naman sa inyong sling bag. Pwede rin sa laptop bag. Basta guys, yung nadadala nyo as hand carry. Yung sa akin guys, yung mga mamahaling ginto ko na worth 1 million, hindi naman sa pagmamayabang guys, eto, at eto na hindi ko sinusuot dito sa Pilipinas, lalo na kapag nasa Manila. Pero nung nasa eroplano ko guys, ay suot-suot ko halos lahat. May iilan lang na nakalagay sa aking personal handbag. Dahil lahat ng suot-suot nyo guys, gano'n man ito kamahal, ay hindi nyo na kailangang i-declare. Dahil guys, ang ginto na suot-suot nyo ay hindi yan kailangan tanggalin kapag dumadaan kayo sa x-ray machine. Pero dahil nga lampas 1 milyon ang worth na ginto na dala ko, ay sinisiguro ko na dala ko ang mga resibo nito just in case man harangin or tanungin sa immigration sa ibang bansa or sa Dubai kung saan ako nanggaling. At kapag nakalampas na kayo sa customs at immigration sa ibang bansa, kapag nakalagay ito sa inyong personal handbag o kaya naman sa sling bag, ay wala na itong problema sa Pilipinas dahil hindi na ito ilalagay or dadaan sa x-ray machine. Dahil nga guys, ang dinadaan lang sa x-ray machine sa Pilipinas ay ang inyong check-in baggage at ngayon pati ang hand carry dahil na kinokolekta na ito sa Emirates Airlines at nilalagay sa check-in. Kapag pabalik naman kayo sa ibang bansa galing sa Pilipinas, ay mas maigi na suot-suot nyo lahat ng ginto nyo. Dahil sa Pilipinas lang talaga maraming issue pagdating sa mga mamahaling bagay. Pero gaya ng sabi ko kanina ay lagi ko namang daladala ang mga resibo na mga ginto na daladala ko. Lalo na't alam kong umaabot na ito sa 1 milyon. Dahil guys, proof ito na hindi naman ito pang benta at pang personal nyo lang. Inuulit ko din na lahat ng mga suot-suot nyo, gano'n man ito kamahal, ay hindi nyo yan kailangan i-declare. Sa mga nagtatanong naman, paano daw yung mga ginto na wala na ang resibo? Ang sagot guys, kung iilan lang at hindi naman karamihan, ay wala namang yang problema. Kahit ilagay nyo pa yan sa inyong hand carry or personal handbag. May mga OFW kasi na nireregaluhan sila ng kanilang amo ng mga ginto. So inuulit natin na kung hindi naman yang karamihan, ay wala naman yang problema.